Kaninong anak iyan? Ang apat na salitang iyon ay tila mga talim na bumaon sa gitna ng dibdib ni Sofia. Mas masakit pa kaysa sa hagupit ng malamig na ulan sa kanyang payat na katawan. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa naglalakihang headlight ng marangyang sasakyan sa kanyang harapan, naniga si Sofia sa kanyang kinatatayuan. Ang tubig ulan ay dumadaloy mula sa kanyang buhok, pilit na humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilang pumatak. Ilang minuto lang ang nakalilipas, ang tanging inaalala ni Sofia ay ang bawat sentimong natitira sa kanyang bulsa. Sa loob ng maliit at mainit na silid na tinutuluyan niya sa tondo, maingat niyang binibilang ang mga barya sa ibabaw ng lumang mesa. 12 piso. Iyon na lang ang natitira para sa kanyang hapunan matapos ibayad ang halos lahat ng kanyang kinita sa pag-e-encode ng data para sa upa sa kwarto. Ngunit tila hindi pa sapat ang hirap na yon. Ang boses ni Aling Martha, ang may-ari ng paupahan, ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Puno ng puot at walang pakundangan. Hindi ko kailangan ng barya-barya mo, Sofia. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kailangan ko ang buong bayad? Hindi charity ward ang bahay ko para sa mga babaeng tulad mong nagpabuntis nang hindi alam kung sino ang ama. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang pagbagsak ng kanyang luma at kupas na maleta sa basang semento ng kalsada. Ang bawat piraso ng kanyang damit, pati na ang ilang pirasong lampin na dahan-dahan niyang pinag-iipunan para sa kanyang anak, ay nabasa at nadumihan. Habang hinihimas ni Sofia ang kanyang tiyan na 8 buwan ng malaki, naramdaman niya ang isang matinding sipa mula sa loob. Tila ba nararamdaman din ng maliit na anghelang puot at kahihiyang dinaranas ng kanyang ina. Sa kabila ng pamamaga ng kanyang mga paa at ang hapdi ng bawat hakbang, pilit na binuhat ni Sofia ang kanyang maleta. Wala siyang matuluyan. Wala siyang matatakbuhan. Ang tanging bitbit niya ay ang dangal na unti-unti nang dinudurog ng tadhana. At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw na kumukurap-kurap, huminto ang isang itim na SUV. Ang pagbukas ng pinto nito ay tila isang eksena mula sa kanyang mga bangungot. Bumaba ang isang lalaking may tindig na kailanman ay hindi niya malilimutan. Si Alejandro, ang lalaking dati ay nagsasabing siya ang kanyang mundo. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya'y hanggang sa huling hininga, ngunit siya ring unang naniwala sa mga kasinungalingang sumira sa kanyang buhay. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng basang lupa. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Sofia ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng matinding pait. Nakasuot si Alejandro ng isang mamahaling designer suit. Walang bahid ng dumi, walang bahid ng paghihirap, kabaligtaran ng kalagayan ni Sofia na tila isang basahang itinapon sa gilid ng daan. Sa halip na tulong, sa halip na awa, ang malamig at mapanghusgang tingin ni Alejandro ang sumalubong sa kanya. Tiningnan niya ang malaking tiyan ni Sofia, pagkatapos ay ang lumang maleta sa putikan, at muling bumalik ang kanyang tingin sa mukha ng babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Hindi ka pa rin nagbabago, Sofia. Hanggang ngayon, tila mahilig ka pa rin sa mga dramang ganito para lang makakuha ng atensyon. Wika ni Alejandro. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon. Tila ba hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Sabihin mo sa akin, kaninong anak iyan? Kaninong lalaki ka naman lumapit matapos mo akong lokohin? O baka naman plano mong ibintang sa akin ang batang iyan para makakuha ng pera? Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa puso ni Sofia. Dahan-dahan at paulit-ulit. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at sakit. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin sa kanya na ang batang ito ay bunga ng kanilang pagmamahalan, ang tanging alaala ng isang gabing akala niya ay simula ng kanilang forever. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ano pa ang silbi ng paliwanag sa taong ang puso ay selyado na ng puot at maling akala?
Ang mga patak ng ulan ay tila nagiging mas mabigat, sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Sofia. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi lamang dahil sa ulan, kundi dahil sa pagod at gutom na unti-unti nang tumatalo sa kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang bagay ang nanatiling matatag sa loob niya, ang pagmamahal sa kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba, ngunit ngayon ay puno na ng pandidiri. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Sofia na ang dating pag-ibig na nagpapatakbo sa kanyang buhay ay tuluyan ng pumanaw. Wala kang karapatang malaman kung sino ang ama ng anak ko, Alejandro. Mahina, ngunit madiing sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Bagkus ay puno ito ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang makakapaglabas. Dahil sa sandaling tinalikuran mo ako at pinaniwalaan ang mga kwentong gawa-gawa lang, kinalimutan ko na ring naging bahagi ka ng buhay ko. Ang batang ito, siya ay akin lang. At hinding-hindi ko papayagang madungisan ng isang taong tulad mo ang kanyang pangalan. Tumalikod si Sofia, pilit na hinihila ang kanyang basang maleta, palayo sa lalaking tila isang estranghero na lang sa kanyang paningin. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok, ang bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Iniwan niya si Alejandro na nakatayo sa ulan, tila nabigla sa tapang na ipinakita ng babaeng akala niya ay kaya niyang tapakan habang buhay. Habang naglalakad palayo, isang tanong ang paulit-ulit na humahabol sa isipan ni Sofia. Isang tanong na tila idinuduyanan ng hangin sa gabi. Hanggang kailan kaya niya kayang panindigan ang pag-iisa sa mundong tila nakatadhana ng maging malupit sa kanya at sa kanyang anak? Ang lamig ng ulan ay hindi kasing lupit ng katahimikang naiwan ni Alejandro sa gitna ng kalsada. Isang katahimikang tila sumasakal sa huling pag-asa na itinatago ni Sofia sa kanyang dibdib. Sa bawat mabigat na hakbang palayo, ramdam niya ang hapdi ng semento sa kanyang namamagang mga paa. Ngunit mas matindi ang hapdi ng mga salitang binitawan ng lalaking ama ng kanyang dinadala. Narating ni Sofia ang isang lumang terminal ng bus kung saan ang amoy ng usok, basang aspalto at naghalong pawis ng mga taong naghahanap din ng masisilungan ang sumalubong sa kanya. Humanap siya ng isang sulok, malayo sa mapanghusgang tingin ng mga estranghero. Ipinatong niya ang kanyang basang maleta sa sahig at dahan-dahang naupo sa malamig na semento. Isang matinding panghihina ang bumalot sa kanya. Tila ba ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumusuko na sa bigat ng krus na kanyang pinapasan. Hindi mapigilan ng kanyang diwa ang muling paglakbay sa nakaraan. Sa gunitang tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katauhan. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gabing iyon. 2 taon na ang nakalilipas. Isang gabi na dapat sana ay puno ng pagdiriwang. Nakasuot siya ng puting bestido. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pananabik dahil ipapakilala na siya ni Alejandro sa buong pamilya Villarreal bilang kanyang mapapangasawa. Ngunit ang pangarap na yon ay gumuho sa isang kisap mata nang itapon ni Alejandro ang mga larawan sa kanyang harapan. Magpaliwanag ka, Sofia. Sino ang lalaking ito? Bakit mo ako ginaganito? Ang boses ni Alejandro noon ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos na pinaliyab ng mga maling ebidensya ni Beatriz. Sa mga larawang yon, makikita si Sofia na pumapasok sa isang hotel kasama ang isang lalaki, ang kanyang pinsan, na humihingi lamang ng tulong. Ngunit sa anggulo ng kamera, tila sila ay magkasintahan. Hindi siya pinakinggan ni Alejandro. Mas pinili nitong maniwala sa mga larawang hawak kaysa sa tibok ng puso ng babaeng nangakong mamahalin siya habang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Sofia sa kasalukuyan nang marinig niya ang malakas na kulog na yumanig sa buong terminal.
Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan. Ang gutom at pagod ay nagsisimula ng maningil. Tumingin siya sa paligid, umaasang may makikita siyang kahit katiting na awa. Ngunit ang lahat ay abala sa sarili nilang mga buhay. Samantala, sa loob ng kanyang itim na SUV na nakaparada, hindi kalayuan sa terminal, nakahawak ng mahigpit si Alejandro sa kanyang manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malabo at madilim na loob ng istasyon, pilit na hinahanap ang anino ng babaeng kanina lang ay binagsakan niya ng masasakit na salita. Bakit ganoon? Bakit sa kabila ng galit na nararamdaman niya, tila may isang bahagi ng kanyang puso na pilit siyang kinukurot? Ang hitsura ni Sofia, ang kanyang pamamaga, ang kanyang pagiging payat, at ang paraan ng pagprotekta niya sa kanyang tiyan ay tila isang palaisipang hindi mabura sa isipan ni Alejandro. "Sir, gusto niyo po bang sundan natin siya sa loob?" Tanong ng kanyang driver na bakas ang pag-alala sa boses. "Huwag. Hayaan mo siya. Pinili niya ang buhay na yan nang lokohin niya ako." Sagot ni Alejandro, ngunit ang kanyang sariling mga salita ay tila walang bisa sa kanyang pandinig. "Pero tignan mo lang kung saan siya pupunta. Siguraduhin mo lang na hindi siya mamamatay sa gitna ng kalsada." Sa loob ng terminal, unti-unti nang nararamdaman ni Sofia ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga boses ng mga tao ay tila nagiging malayo at malabo. Sinubukan niyang tumayo, balak na humanap ng tubig para sa kanyang tuyot na lalamunan, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. Isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. "Anak, huwag muna ngayon. Please, huwag muna." Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ngunit ang tadhana ay tila walang balak makinig. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa lamig ng gabi. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Sa gitna ng ingay ng terminal, isang marahas na pagbagsak ng katawan sa semento ang naganap. Ang maletang puno ng mga lumang damit at pangarap ay tumalsik sa gilid, habang si Sofia ay nakahandusay, walang malay, at mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng terminal. Mula sa malayo, isang pamilyar na boses ang narinig na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ngunit ang lahat ng yon ay tila bahagi na lamang ng isang panaginip na hindi niya malaman kung kailan matatapos. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses ni Sofia, bagaman mahina at tila galing sa ilalim ng lupa, ay may talim na nagpatigil sa kamay ni Alejandro. Bahagya ng nakadapo ang mga daliri ng lalaki sa malamig na balat ng braso ni Sofia. Nais sanang ayusin ang kumot nito, ngunit agad siyang napaatras. Sa loob ng pribadong silid ng isang ospital, ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong tunog ng monitor na nagbabantay sa tibok ng puso ni Sofia. Isang tunog na tila nagpapaalala kay Alejandro kung gaano kadelikado ang sitwasyon. Dahan-dahang imulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang amoy ng gamot ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nang lumingon siya at makita ang bulto ni Alejandro na nakatayo sa gilid ng kama, ang kanyang unang reaksyon ay hindi pasasalamat, kundi isang matinding pait na gumuhit sa kanyang mukha. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Sofia. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap. "Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng awa mo." "Sofia, nawalan ka ng malay sa terminal. Halos hindi ka na humihinga nang makita ka ng driver ko." Paliwanag ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagiging seryoso. Ang sabi ng doktor, dehydration at matinding pagod. "Hindi ka ba kumakain ng maayos? Paano ang bata?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. "Ngayon ay nag-aalala ka sa bata? Pagkatapos mo akong hiyain sa gitna ng ulan? Alejandro, ang kapal din naman ng mukha mo." Hindi nakasagot si Alejandro.
Sa unang pagkakataon, ang isang makapangyarihang Villarreal ay tila nawalan ng mga salita. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-white gown. Si Mateo. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay agad nadapo kay Sofia bago lumipat kay Alejandro nang may halong pagdududa. Mr. Villarreal, I presume, wika ni Mateo, ang kanyang boses ay baritono at puno ng awtoridad. Ako si Dr. Mateo Delgado. Ako ang tumitingin kay Sofia. At kung maaari lang, kailangan ng pasyente ko ng katahimikan. Ang kanyang blood pressure ay hindi pa matatag. Gusto ko lang malaman kung anong kalagayan niya. Giit ni Alejandro. Tila hindi sanay na may nag-uutos sa kanya. Lumapit si Mateo sa tabi ni Sofia at dahan-dahang hinawakan ang pulso nito, isang kilos na puno ng pag-aalaga na hindi nagustuhan ni Alejandro. Ang kalagayan niya ay resulta ng 2 taon na pagpapahirap sa sarili, Mr. Villarreal. Kulang siya sa nutrisyon, kulang sa pahinga. Para siyang kandilang unti-unting nauupos para lang mabuhay ang batang nasa loob niya. Kung sino man ang dahilan kung bakit siya nagkaganito, kailangan niyang pagbayaran yon. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang sampal sa konsensya ni Alejandro. Hindi na siya nagtagal pa at lumabas ng silid. Ngunit bago siya tuluyang umalis, nakita niya kung paano ngumiti si Sofia kay Mateo. Isang ngiti na puno ng tiwala. Isang ngiti na dati ay para sa kanya lang. Sa labas ng ospital, hindi matahimik si Alejandro. Tinawagan niya ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan. Gusto kong malaman ang lahat. Ang lahat ng ginawa ni Sofia Santillan sa nakalipas na 2 taon. Saan siya tumira? Saan siya nagtrabaho? At kung sinong mga lalaki ang nakasama niya. Ngayon din, habang naghihintay ng resulta, pumasok si Alejandro sa kanyang opisina at hinalungkat ang mga lumang gamit ni Sofia na hindi niya naitapon. Doon, sa ilalim ng isang kahon, nakita niya ang isang lumang notebook. Ito ang diary ni Sofia. Binuksan niya ito sa huling pahina bago ang kanilang paghihiwalay. Alejandro, ikaw ang pangarap kong hindi ko akalaing magiging totoo. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ay tila mga aninong humahabol sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang impormasyong hinihintay niya. Ang kanyang tauhan ay nagpadala ng mga larawan ng tinitirhan ni Sofia, isang masikip at butas-butas na kwarto sa Tondo. May mga ulat din ng kanyang mga naging trabaho, dishwasher sa isang karinderya, tagalaba, at ang huli ay encoder sa gabi. Wala sa mga ulat na yon ang nagsasabing may kasama siyang ibang lalaki. Ang tanging laging kasama niya ay ang kanyang sarili at ang kanyang lumang bag. Nanginig ang kamay ni Alejandro nang hawakan niya ang kopya ng medical record ni Sofia na nakuha ng kanyang tauhan mula sa records department ng ospital. Binasa niya ang bawat detalye hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa estimated date of conception. Ang petsa, ang mga bilang na yon ay tila sumigaw sa kanyang mukha. Ang araw na nabuo ang bata ay ang mismong gabi bago ang kanilang malupit na paghihiwalay. Ang gabi kung saan ipinangako nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa bago gumuho ang lahat dahil sa mga larawang gawa-gawa ni Beatriz. Napaupo si Alejandro sa kanyang marangyang upuan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang ulo. Diyos ko! Anong nagawa ko? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit ang mas malaking tanong ay lumitaw. Kung ang batang iyon ay kanya, paano niya ngayon tutubusin ang sarili sa babaeng muntik na niyang mapatay sa hirap at sakit? Sa babaeng na ngayon ay wala ng ibang nararamdaman para sa kanya, kundi ang matinding poot? Patawad? Ang salitang yan ay para lamang sa mga taong marunong rumespeto, Alejandro. Pero ikaw, wala kang iniwan sa akin kundi abo. Ang boses ni Sofia ay parang yelo na dumampi sa nag-aapoy na balat ni Alejandro.
Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng silid. Bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak na tila biglang nawalan ng kulay sa harap ng malamig na pagtanggap ng babae. Hindi makagalaw si Alejandro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat, isang paalala na ang babaeng nasa harap niya ay ang parehong babaeng hinayaan niyang mabulok sa hirap habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Bago pumunta sa ospital, dinalaw ni Alejandro ang masikip na eskinita sa tondo kung saan itinapon ni Aling Martha ang mga gamit ni Sofia. Doon, sa gitna ng mga basurang iniwan sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang asul na sapatos na ganchilyo, marumi na at basa ng ulan, na nagpaguhos sa kanyang mundo. Hinawakan niya ang maliit na sapatos at doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Habang ang iniisip niya ay ang kanyang pride, ang iniisip ni Sofia ay kung paano bubuhay ng kanilang anak sa gitna ng kawalan. Hindi ko alam, Sofia. Hindi ko alam na ganoon ang pinagdaanan mo. Nauutal na wika ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bilyong halaga ng kontrata, ay nanginginig ngayon habang inilalapag ang mga bulaklak sa gilid ng mesa. Hindi mo alam dahil hindi mo sinubukang alamin, sagot ni Sofia, habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa bintana. Pinapanood ang mga ibon na malayang lumilipad. Mas madaling maniwala sa masama kaysa magtiwala sa taong nangako sa iyo ng katapatan. Mas pinili mong makinig sa bulong ng iba kaysa sa sigaw ng puso ko noong gabing itaboy mo ako. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang marahas na pagbukas ng pinto ang nagpabaling sa kanilang atensyon. Pumasok si Beatriz. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng puot. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk dress. Tila ba sadyang ipinapakita ang kaibahan niya sa maruming kalagayan ni Sofia. Alejandro, what are you doing here? Kanina pa kita hinahanap sa office. Wika ni Beatriz, ang kanyang boses ay matinis at puno ng kaplastikan. Lumingon siya kay Sofia at isang mapang-aping ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, gising na pala ang biktima. Sofia, huwag mo namang gamitin ang kalagayan mo para akitin ulit ang fiancé ko. Tapos na kayo, di ba? Hindi nakasagot si Sofia. Sa halip ay mas lalo niyang niyakap ang kanyang tiyan. Tila ba pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa lason na dala ni Beatriz. Ngunit si Alejandro ay hindi na ang dating lalaki na madaling mauto. Ang kanyang paningin ay nakatitig ng matalim kay Beatriz. Tila ba binabasa ang bawat kasinungalingan sa mukha nito. Fiancé? Malamig na tanong ni Alejandro. Beatriz, kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? Nawala ang nangiti sa mga labi ni Beatriz. Alejandro, your mother and my father already discussed. I don't care what they discussed. Pagputol ni Alejandro. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit nasa iyo ang mga larawan ni Sofia noong gabing iyon? Paanong nakuha mo ang mga yon sa loob lang ng ilang oras? I told you, may nakakita sa kanya. Pagdadahilan ni Beatriz, ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig. Lumapit si Alejandro kay Beatriz. Ang kanyang tindig ay puno ng banta. Nahanap ko na ang photographer, Beatriz. Ang lalaking binayaran mo para kumuha ng mga maling anggulo. At alam mo ba kung ano ang sabi niya? Sabi niya, may isang babaeng nagngangalang Beatriz Monteverde ang nag-utos sa kanya na sirain ang reputasyon ng isang inosenteng babae. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Ang mukha ni Beatriz ay naging maputla. Tila ba ang lahat ng kanyang maskara ay biglang natanggal. Sa isang sulok, nakita ni Sofia ang lahat, ang pagguho ng kaharian ng kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang naramdamang saya. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagod. Isang pagod na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Umalis na kayong dalawa, mahinang sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang utos ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin.
Ayaw kong makakita ng mga taong nagpalitan ng katotohanan para sa sarili nilang interes. Alejandro, napatunayan mo mang inosente ako, hindi niyan mabubura ang 2 taon na pag-iisa ko sa dilim. Lalabas na sana si Alejandro. Hila-hila ang isang nanginginig na Beatrice nang biglang pumasok si Dr. Mateo. Ang kanyang muka ay mas seryoso kaysa sa dati. May hawak siyang isang envelope na may selyo ng lab. "Wait, Mr. Villarreal, you need to see this," wika ni Mateo, habang ang kanyang tingin ay puno ng babala. Hindi lang basta pagod ang nararamdaman ni Sofia, may nakita kaming kakaiba sa huling ultrasound at kailangan nating kumilos ng mabilis kung gusto nating iligtas ang bata. Napatayo si Sofia sa kama. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Mateo, anong ibig mong sabihin? Maayos ang anak ko. Maayos siya." Tumingin si Mateo kay Alejandro, pagkatapos ay kay Sofia. Ang stress at ang matagal na gutom ay nagkaroon ng komplikasyon sa inunan. "Sofia, we might need to perform an emergency procedure at kailangan namin ng pirma ng pamilya." Lumingon si Sofia kay Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsusumamo. Ang unang pagkakataon na humingi siya ng tulong sa lalaking kinamumuhian niya. Ngunit bago pa makapagsalita si Alejandro, ang tunog ng monitor sa tabi ni Sofia ay biglang nagbago. Naglalabas ng isang mahaba at nakatutulig na ingay na tila isang hudyat ng paparating na trahedya. Sa kabutihang palad, ang mabilis na pagtunog ng monitor kanina ay isa lamang babala ng tumataas na stress ni Sofia at hindi tuluyang paghinto ng puso ng bata. Matapos siyang saksakan ng pampakalma ni Dr. Mateo, dahan-dahang bumalik sa normal ang kanyang vital signs. Ngunit ang banta sa kalusugan ng sanggol ay nananatiling parang isang madilim na ulap na nakalawit sa itaas ng kanilang mga ulo. Sinabihan ni Mateo si Alejandro na kailangan ni Sofia ng ganap na katahimikan at bawal ang anumang emosyonal na stress. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nilapastangan ng sumunod na araw. Bumukas ang pinto ng silid ni Sofia nang walang katok. Ang marangya at nakatutulig na hakbang ng mga takong ay bumasag sa kapayapaan ng silid. Pumasok ang isang matandang babae na may tindig na tila isang reyna na naglalakad sa kanyang sariling hasyenda. Si Doña Rosalinda Villarreal. Suot niya ang isang mamahaling terno, ang kanyang mga brilyanteng alahas ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya ng ospital, at ang kanyang mukha ay may nakaukit na matinding paghamak. Tumingin siya sa paligid ng pampublikong ambon ng silid, diring-diri sa simpleng pasilidad, bago itinuon ang kanyang mapanghusgang mga mata kay Sofia na nakasandal sa kama. "Kahit kailan talaga, Sofia, napakarami mong alam na pakulo." Ang boses ni Doña Rosalinda ay parang latigo na humampas sa hangin. Kalmado itong ngunit puno ng lason. "Hindi ka pa rin ba napapagod sa paghabol sa pamilya namin? Akala ko ba ay malinaw na ang lahat 2 taon na ang nakalilipas ng itaboy ka ng anak ko?" Naramdaman ni Sofia ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ng mahigpit ang bedsheet, pilit na pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak. "Doña Rosalinda, hindi ko po kayo hinahabol. Kung alam ko lang na magkikita kami ni Alejandro, hinding-hindi ako dadaan sa kalsadang yon." "Huwag mo akong madonya-donya, Sofia. Kilala ko ang mga katulad mo." Patuloy ng matandang babae, habang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng kama ni Sofia. "Alam mong malapit ng ikasal si Alejandro kay Beatrice. Alam mong malaki ang mawawala sa amin kapag hindi natuloy ang kasal na yon. Kaya ano ang ginawa mo? Nagpabuntis ka at ngayon ginagamit mo ang batang iyan para talsikan kami ng putik at humingi ng pera." Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sofia. Ang mga luhang dati ay madaling pumatak sa kanyang mga mata ay tila natuyo na ng 2 taon ng paghihirap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng makapangyarihang matanda. "Ang pera niyo ay hindi kayang bilhin ang lahat, Doña Rosalinda." Buong tapang na sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay mahina dahil sa panghihina ng katawan,
Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang ina na handang lumaban. Ang batang ito ay hindi isang kasangkapan para sa pera. Siya ay buhay, siya ay pag-ibig, isang bagay na mukhang hindi nyo kailanman maiintindihan dahil ang tanging nakikita nyo sa mundo ay ang halaga ng inyong ari-arian. Napatigil si Doña Rosalinda. Hindi siya sanay na sinasagot ng mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang mga kamay ay napahigpit sa hawak niyang mamahaling bag. Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa pag-ibig at dangal. Bulyaw ni Doña Rosalinda, ang kanyang boses ay tumaas na ng ilang oktaba. Isang babaeng galing sa squatters area, nagtatrabaho bilang hamak na encoder at may kapal ng mukhang pumasok sa buhay ng isang bilaryal. Sabihin mo sa akin, magkano ba ang kailangan mo? Magkano ba ang halaga ng batang yan para tuluyan ka ng maglaho sa buhay ng anak ko? Ang anak ko ay walang presyo, matatag na sagot ni Sofia. At kung iniisip nyo na gagamitin ko siya para mapalapit kay Alejandro, nagkakamali kayo. Ayaw ko sa pamilya nyo. Ayaw ko sa karangyaan nyo na galing sa panunapak ng ibang tao. Ang tanging hiling ko lang ay palakihin ang anak ko ng may dignidad, isang bagay na wala kayo. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang sampal na nagpatahimik sa buong silid. Si Doña Rosalinda ay napanganga, hindi makapaniwala na ang isang dukhang babae na tila malapit ng mamatay ay may ganoong katatag na prinsipyo. Ngunit ang pagiging kontrabida ng matanda ay hindi basta-basta natitinag. Sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang puot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang yumuko palapit sa mukha ni Sofia, sapat na para maamoy ni Sofia ang mamahaling pabango nito na tila naging amoy ng panganib. Matapang ka ngayon, Sofia, pero tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag naramdaman mo na ang bagsik ng kapangyarihan ko. Bulong ni Doña Rosalinda, ang bawat salita ay puno ng malupit na banta. Maaring dalhin mo ang batang yan sa iyong sinapupunan ngayon, pero titiyakin kong hinding-hindi makikilala ng batang yan ang apelyidong Villarreal. Mananatili siyang isang bastardo at walang kwentang bata sa paningin ng lipunan. Ang bawat hikbi ni Sofia pagkaalis ni Doña Rosalinda ay tila mga bakas ng sugat na muling bumubuka sa kanyang pagkatao. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang panliliit, isang mainit na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Huminga ka ng malalim, Sofia. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Ang boses ni Mateo ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na damdamin ni Sofia. Pumasok ang doktor na may dalang baso ng mainit na gatas at isang tila bagong luto na sopas. Hindi niya muna tiningnan ang mga chart o ang monitor. Sa halip, tiningnan niya ang mga mata ni Sofia nang may tunay na pagmamalasakit. Inayos ni Mateo ang unan sa likuran ni Sofia at maingat na inalalayan itong uminom, isang kilos na puno ng pag-iingat na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Hindi nila alam na sa labas ng pintuan, nakatayo si Alejandro. Nakasilip siya sa maliit na salamin ng pinto at ang bawat galaw ni Mateo ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang pride. Nakita niya kung paano dahan-dahang naging payapa ang mukha ni Sofia sa ilalim ng pangangalaga ni Mateo. Ang ngiti ni Sofia, bagaman manipis at pagod, ay isang ngiting hindi kailanman na ibigay sa kanya sa loob ng 2 taon. Doon naramdaman ni Alejandro ang isang matinding katotohanan na wala na siya ng puwang sa buhay ng babaeng mahal niya. Ang posisyon na dapat ay sa kanya, ang mag-alaga, magprotekta, at magbigay ng kapanatagan ay hawak na ngayon ng ibang lalaki. Ang selos na nararamdaman niya ay hindi lamang basta galit. Ito ay ang pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat.
Hindi na nakapagpigil si Alejandro at marahas na binuksan ang pinto. Mateo, kailangan nating mag-usap. Wika ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng banta. Tumayo si Mateo ng may kalmado, ngunit matatag na tindig. Hindi siya natinag sa presensya ng makapangyarihang Alejandro Villarreal. Mr. Villarreal, sinabi ko na sa'yo, kailangan ni Sofia ng pahinga. Hindi makakatulong ang presensya mo rito. Siya ang ina ng anak ko. May karapatan ako rito. Giit ni Alejandro, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang karapatan ay pinaghihirapan, Alejandro. Hindi iyan basta-basta hinihingi dahil lang sa dugo. Sagot ni Mateo. Lumingon ang doktor kay Sofia at ngumiti ng bahagya. I'll be back in a minute, Sofia. Just finish your soup. Sabay na lumabas ang dalawang lalaki sa hallway ng ospital. Ang hangin sa pagitan nila ay tila puno ng kuryente. Hinarap ni Mateo si Alejandro at sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang pagiging profesional na doktor. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking handang manindigan para sa babaeng kanyang pinoprotektahan. Ano ba ang gusto mo, Alejandro? Gusto mo bang bawiin siya? O gusto mo lang pakalmahin ang konsensya mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng kausap. Gusto ko siyang tulungan. I can give her everything. The best doctors, the best house, the best future for the baby. Sagot ni Alejandro. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mateo. Ganyan ka ba talaga? Akala mo ba ay madadaan sa pera ang lahat? Noong mga gabing wala siyang makain dahil kailangan niyang itabi ang pera para sa check-up ng bata, nasaan ka? Noong mga panahong halos hindi siya makalakad dahil sa pagod sa trabaho para lang may pambayad sa upa, nasaan ka? Noong halos isumpa siya ng mundo dahil sa kasinungalingang pinaniwalaan mo, nasaan ka? Hindi makasagot si Alejandro. Ang bawat tanong ni Mateo ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot para kay Mateo. Lumapit si Mateo at bumulong. Ang bawat salita ay tila isang hatol na hindi mababali. Nung kailangan kanya, nasaan ka? Wala. Kaya huwag kang umasta na parang bayani ngayon. Dahil ngayong okay na siya, ngayong meron ng taong handang tumayo para sa kanya, huwag mo na siyang guluhin. Hayaan mo na siyang maging masaya nang wala ka. Tumalikod si Mateo at iniwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng hallway, tila isang rebultong nawalan ng buhay. Ang mga salita ni Mateo ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na nagsasabing huli na ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Sofia ay tila isang babasaging kristal na muling binasag ng pagpasok ni Doña Rosalinda. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang matanda. Ngunit ngayon, ang hangin ay mas mabigat, tila may dalang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hininga ni Sofia. Nakatayo ang matandang Villarreal sa paanan ng kama. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi ang isang malamig na determinasyon na tapusin ang isang problema. Mula sa kanyang mamahaling bag, kinuha niya ang isang pirasong papel, isang tseke na may pirma ng pamilya Villarreal. Ngunit ang halagang nakasulat doon ay hindi sapat para bayaran ang dangal na binalak niyang yurakan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Sofia. Simula ni Doña Rosalinda, ang kanyang boses ay parang kalansing ng ginto na walang kaluluwa. Alam nating pareho na ang batang yan, ang huling baraha mo para makapasok sa pamilya namin. Pero titiyakin ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari iyon. Narito ang 5 milyong piso. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya, malayo sa amin. Tumingin si Sofia sa tseke pagkatapos ay sa mga mata ng matanda. Naramdaman niya ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat sentimo sa papel na yon ay tila mga patak ng dugo mula sa kanyang mga sugat. 5 milyon para sa aking anak? Mahinang tanong ni Sofia.
Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Higit pa iyan sa kikitain mo sa buong buhay mo bilang isang hamak na encoder. Patuloy ni Doña Rosalinda, tila hindi nararamdaman ang panginginig ng mga kamay ni Sofia. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang kasunduang ito. Pagkapanganak mo, ibibigay mo ang bata sa amin. Kami ang magpapalaki sa kanya bilang isang tunay na Villarreal at ikaw ay maglalaho na parang bula. Isipin mo ang kapakanan ng bata. Sofia, ano ang maibibigay mo sa kanya? Gutom? Hirap? Isang buhay na punong-puno ng kahihiyan. Ang mga salita ng matanda ay tila mga latigo na humahampas sa kailaliman ng pagkatao ni Sofia. Isang mabilis na pag-ikot ng alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Ang mga gabing wala siyang makain, ang mga panahong tila wala siyang matuluyan, at ang lahat ng iyon ay dahil sa pamilyang ito. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak ay mas matatag kaysa sa anumang takot. Dahan-dahang inabot ni Sofia ang tseke. Nakita niya ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa labi ni Doña Rosalinda. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa harap ng matanda, dahan-dahang pinunit ni Sofia ang tseke. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na deklarasyon ng digmaan sa katahimikan ng silid. Hindi lang ito basta papel. Ito ang pagtanggi ni Sofia sa lahat ng pananakit na idinulot ng mga Villarreal sa kanya. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at dahan-dahang isinaboy ang mga ito sa paanan ni Doña Rosalinda. Ang anak ko ay hindi isang ari-arian na pwedeng bilhin at ibenta, Doña Rosalinda. Wika ni Sofia, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Maaring wala akong pera, maaring wala akong kapangyarihan, pero mayroon akong isang bagay na kailanman ay hindi niyo magkakaroon. Isang pusong marunong magmahal ng tunay. Isaksak niyo sa baga niyo ang pera niyo. Hindi ko kailangan ang tulong ng isang pamilyang ang tanging alam ay manira ng buhay. Namutla sa galit si Doña Rosalinda. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila balak sampalin ang babaeng nangahas. Nahiyain siya. Wala kang utang na loob. Sinusubukan ko lang iligtas ang apelyido namin mula sa isang tulad mo. Iyon ba talaga ang iniisip mo, Mami? O sinusubukan mo lang takpan ang sarili mong kalupitan? Ang boses ni Alejandro ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait at pagkasuklam. Kanina pa siya naroon. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina. Ang bawat insulto, ang bawat lason na pilit na ipinapainom nito kay Sofia. Dahan-dahang pumasok si Alejandro sa loob. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa mga piraso ng tseke sa sahig. Doon niya nakita ang tunay na mukha ng kanyang pamilya. Doon niya nakita ang tunay na dahilan kung bakit 2 taon na ang nakalilipas, ang isang inosenteng Sofia ay naitapon sa kawalan. Alejandro, it's not what you think. Nautal na wika ni Doña Rosalinda. Pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay. Narinig ko ang lahat, Mami. Malamig na sagot ni Alejandro. Nilapitan niya si Sofia at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito nang may tunay na pagsisisi. Narinig ko kung paano mo turingang basura ang ina ng anak ko. Narinig ko kung paano mo planong agawin ang bata na parang isang kagamitan lang. Tumingin si Alejandro kay Sofia at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang mundong gumuho. So tinanong, patawad, hindi ko akalain na aabot sa ganito. Lumingon muli si Alejandro sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Umalis ka na, Mami. At huwag na huwag mo nang tatangkaing lumapit muli kay Sofia o sa magiging anak ko. Dahil mula sa araw na ito,
Hindi na ako ang Alejandro na sunod-sunuran sa'yo. Kung kailangang talikuran ko ang apelyidong Villarreal para lang protektahan sila, gagawin ko. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid habang marahas na lumabas si Doña Rosalinda. Ngunit para kay Sofia, ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga salita ni Alejandro ay maaaring matamis pakinggan, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay masyadong malalim para sa isang mabilisang pagpapatawad. Ang bawat paghinga ni Sofia sa loob ng bagong silid na kinalalagyan niya ay tila isang estrangherong panauhin sa kanyang sariling buhay. Wala na ang amoy ng kanal at basang basura na dati ay bumabalot sa kanya sa tondo. Ngayon, ang hangin ay amoy preskong labandera at bagong pinturang dingding. Ang maliit, ngunit malinis na apartment sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City ay tila isang paraiso. Ngunit para kay Sofia, ito ay isang hawla ng gintong puno ng pagdududa. Sabi ni Dr. Mateo, ito ay bahagi ng isang charity program ng ospital para sa mga pasyenteng may high-risk pregnancy. Alam ni Sofia na mahirap itong paniwalaan, ngunit sa sobrang pagod ng kanyang katawan at sa takot na baka tuluyang mapahamak ang kanyang anak, pinili niyang tanggapin ang alok. Ngunit sa tuwing titingin siya sa paligid, nararamdaman niya ang anino ni Alejandro sa bawat sulok. Isang hapon, habang dahan-dahang naglalakad si Sofia sa maliit na balkonahe, nahuli niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng gate. Hindi ito umaalis, hindi rin bumababa ang driver. Alam ni Sofia kung kanino ang sasakyang iyon. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lalaking dati ay hindi man lang siya matingnan ng diretso noong gabing itinaboy siya. Ngayon ay tila isang bantay na ayaw siyang tantanan. Sa loob ng sasakyan, nakasandal si Alejandro habang nakatingin sa bintana ng ikalawang palapag. Ang kanyang mga mata ay pagod. May malalim na itim sa ilalim ng mga ito dahil sa puyat. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ng kanyang ina o ni Beatriz. Para kay Alejandro, ang mundo ay tumigil sa sandaling makita niya ang paghihirap ni Sofia. Sir, gusto niyo po bang padalhan natin siya ng hapunan? Tanong ng kanyang assistant sa telepono. Wag, baka mahalata niya. Mahinang sagot ni Alejandro. Siguraduhin mo lang na ang lahat ng kailangan niya ay naibigay na ni Dr. Mateo at ang gatas na gusto niya, iyong brand na iniinom niya dati. Siguraduhin mong laging puno ang ref niya. Ang pagbabago ni Alejandro ay hindi lamang sa kilos, kundi sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Ang dating mapagmataas na leon ay tila naging isang maamong tupa na nagnanais lamang ng kapatawaran. Ngunit alam niyang ang sugat na idinulot niya ay hindi maghihilom ng ilang baso ng gatas o isang komportableng kama. Isang gabi, habang nag-aayos ng gamit si Sofia, dahan-dahan niyang binuksan ang cabinet sa loob ng kwarto. Doon, sa likod ng ilang bagong lampin, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang lumang jacket, isang itim na leather jacket na may amoy ng pamilyar na pabango. Ito ang jacket na ipinahiram ni Alejandro sa kanya noong unang gabi ng kanilang pagkikita, noong mga panahong ang mundo ay tila isang malaking rosas na walang tinik. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang hinahawakan ng tela. Inilapit niya ito sa kanyang muka at huminga ng malalim. Ang amoy ni Alejandro ay tila isang laso na nagpapaalala sa lahat ng tamis at pait ng kanilang nakaraan. Bakit narito ito? Paano ito napunta rito? Sa sandaling iyon, narinig ni Sofia ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate sa ibaba. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang bulto ni Alejandro na dahan-dahang naglalakad papasok, bit-bit ang isang maliit na basket ng prutas. Walang ibang tao, walang bodyguard, tanging ang lalaking dati ay kinamumuhian niya. Hindi alam ni Alejandro na nakatingin si Sofia. Huminto ang lalaki sa harap ng pinto, tila nag-aalinlangan kung kakatok o hindi. Nakita ni Sofia ang balikat ni Alejandro na dahan-dahang bumagsak
Tila ba ang bigat ng mundong daladala niya ay hindi na niya kaya. Nanatili siyang nakatayo roon ng ilang minuto bago dahan-dahang inilapag ang basket sa harap ng pinto at muling tumalikod. Habang naglalakad palayo si Alejandro, naramdaman ni Sofia ang isang matinding sipa mula sa kanyang sinapupunan. Tila ba ang bata ay tumutugon sa presensya ng kanyang ama. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Sofia at pumatak sa leather jacket na hawak niya. Ang puot na binuo niya sa loob ng 2 taon ay tila dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuksan ang kanyang puso, isang malakas na tawag mula sa kanyang telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang hindi kilalang numero. Sofia, kung akala mo ay ligtas ka na sa loob ng bahay na yan, nagkakamali ka. Ang boses ni Beatriz ay parang isang ahas na bumubulong sa dilim. Tandaan mo, Sofia, ang pamilya Villarreal ay hindi tumatanggap ng basura. At kung hindi kita kayang alisin sa buhay ni Alejandro sa mabuting paraan, gagawin ko ito sa paraang hinding-hindi mo malilimutan. Napahawak si Sofia sa kanyang tiyan, ang kanyang paningin ay muling binalot ng takot. Ang katahimikang akala niya ay simula ng paghilom, ay tila simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Ang galit ni Beatriz ay parang isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Sa loob ng kanyang marangyang kwarto, nakatitig siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang muka ay puno ng puot at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nawawala na sa kanya ang lahat. Ang atensyon ni Alejandro, ang tiwala ng pamilya Villarreal, at ang kanyang pangarap na maging reyna ng logistics empire. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang basurang gaya ni Sofia. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang isang hamak na accountant lang ang kukuha sa lahat ng pinaghirapan ko. Bulong ni Beatriz sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, sa opisina ng Villarreal Logistics, sinimulan ni Beatriz ang kanyang madilim na plano. Gamit ang kanyang posisyon bilang anak ng katuwang sa negosyo, madali siyang nakapasok sa archive ng mga lumang dokumento. Dito, gumawa siya ng mga peking record ng paglilipat ng pondo, mga dokumentong magpapakita na noong nagtatrabaho pa si Sofia bilang part-time encoder, nagnakaw ito ng malaking halaga mula sa kumpanya. Maingat niyang inilagay ang mga digital na bakas sa lumang computer account ni Sofia. Samantala, sa kanyang bagong tahanan, nakaupo si Sofia sa tabi ng bintana habang dahan-dahang tinitiklop ang mga bagong bili na damit ng sanggol. Ang bawat maliliit na pranela ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, nararamdaman ni Sofia ang isang kakaibang bigat sa kanyang ulo. Ang kanyang mga paningin ay paminsan-minsang nagdidilim at ang kanyang mga kamay ay tila masalong namamaga. Ang kanyang katawan ay nagbibigay na ng babala. Ang pre-eclampsia na kinatatakutan ni Dr. Mateo ay dahan-dahang kumakatok. Kaya natin ito, anak. Malapit na tayong magkita. Bulong ni Sofia. Pilit nang ngumingiti sa kabila ng nararamdamang kirot sa kanyang batok. Ngunit ang katahimikang iyon ay marahas na winakasan ng isang malakas at sunod-sunod na paghampas sa kanyang pintuan. Ang tunog ay hindi katulad ng mahinang katok ni Dr. Mateo o ng nag-aalinlangang presensya ni Alejandro. Ito ay ang tunog ng awtoridad na walang dalang awa. Nanginginig na tumayo si Sofia at dahan-dahang binuksan ang pinto. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang bumulaga sa kanya, kasama ang isang abogadong may hawak na mga papel. Sofia Santillan, mayroon kaming warrant of arrest laban sa'yo, wika ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng formalidad. Inirereklamo ka ng kumpanyang Villarreal Logistics ng qualified theft at falsification of documents. Kailangan mong sumama sa amin sa presinto. Tila tumigil ang mundo ni Sofia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis,
tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nagnakaw? Wala akong ninanakaw. Isang hamak na encoder lang ako noon. Paano ko magagawa yon? Sa presinto ka na magpaliwanag, sagot ng pulis habang hinahawakan ang kanyang braso para ilabas. Huwag! Buntis ako! Huwag niyo akong saktan. Pagsusumamo ni Sofia. Ngunit sa sandaling iyon, ang matinding tensyon at takot ay naging mitya ng isang mas malaking krisis. Isang matalas at nakakabulag na sakit ang gumuhit sa kanyang ulo, kasunod ng matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang jello. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit siyang inilalabas ng mga pulis, nakita ni Sofia ang isang itim na SUV na kakarating pa lang sa tapat ng gate. Bumaba si Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at galit. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, ang paningin ni Sofia ay tuluyan ng binalot ng kadiliman. Ang huling narinig niya ay ang malakas na pagsigaw ni Alejandro sa kanyang pangalan, bago siya tuluyang bumagsak sa semento habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig sa gitna ng isang matinding seizure. Bitawan niyo siya. Kung hindi, tinitiyak kong magiging impyerno ang buhay ninyong lahat. Ang boses ni Alejandro ay parang dagundong ng kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga pulis na kanina ay marahas na humahawak sa braso ni Sofia ay biglang napaatras nang makita ang apoy sa mga mata ng makapangyarihang Villarreal. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alejandro. Mabilis siyang lumapit at sinalo ang nanghihinang katawan ni Sofia. Bago pa ito tuluyang humalik sa matigas na semento, ang katawan ni Sofia ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan at ang kanyang mga labi ay bahagyang bumubula. Isang nakakatakot na palatandaan ng eclampsia. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga kay Alejandro ay ang buhay ng babaeng nasa kanyang mga bisig. Wala siyang pakialam sa dumi, sa kanyang mamahaling suit o sa mga taong nakatingin. Tumawag kayo ng ambulansya! Ngayon din! Sigaw ni Alejandro sa mga pulis na tila naging mga estatwa. Sa gulat, lumingon siya sa abogadong dala ni Beatriz na ngayon ay namumutla na rin sa takot. At ikaw, sabihin mo sa nag-utos sa'yo, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak niya bago lumubog ang araw. Sa loob ng ospital, ang hangin ay puno ng tensyon. Habang mabilis na isinusugod si Sofia sa emergency room, hinarangan ng mga pulis ang daan ni Alejandro. Iginiit nila na ang pasyente ay nasa ilalim ng kanilang kustodya dahil sa kasong pagnanakaw, ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang kinalban. I am Alejandro Villarreal and I am her legal representative and protector. Wika ni Alejandro, ang bawat salita ay tila isang batas na hindi pwedeng baliin. Ang warrant na hawak ninyo ay base sa mga pekeng dokumento. Kung itutuloy ninyo ang pag-aresto sa isang babaeng nag-aagaw buhay dahil sa isang maling paratang, haharapin ninyo ang buong puwersa ng aking mga abogado. Gusto niyo bang mawalan ng trabaho bago mag-umaga? Sa harap ng matinding presensya ni Alejandro, napilitang umatras ang mga pulis. Habang naghihintay sa labas ng operasyon, ginamit ni Alejandro ang kanyang impluensya. Sa loob lamang ng isang oras, nakuha ng kanyang mga IT expert ang orihinal na digital log ng kumpanya. Napatunayan na ang mga transaksyong ibinibintang kay Sofia ay ginawa gamit ang isang remote access na nagmula sa sariling laptop ni Beatriz. Mga bakas na akala ni Beatriz ay nabura na niya. Pumasok si Alejandro sa presinto kung saan naroon ang abogadong katuwang ni Beatriz. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa nang walang anumang ingay, ngunit ang bigat ng mga dokumento ay sapat na para manginig ang kausap. Qualified theft? Falsification? Mahinang tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng nakakatakot na katahimikan. Lahat ng ito ay babalik sa kliyente mo. At idadagdag ko ang perjury, obstruction of justice, at attempted murder dahil sa ginawa ninyo sa isang buntis.
Gusto mo bang sumama sa kanya sa likod ng rehas? Ang gabi ay lumalim at sa loob ng ospital, dahan-dahang nagkamalay si Sofia. Ang unang bumulaga sa kanya ay ang mukha ni Alejandro. Hindi na ang mapagmataas na mukha ng nakaraan, kundi ang isang mukhang puno ng puyat, luha, at tunay na pagsisisi. Nakaupo ang lalaki sa gilid ng kanyang kama. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay, na tila ba natatakot na kapag binitawan niya ito, ay maglalaho si Sofia. Wala na ang mga pulis, Sofia. Ligtas ka na. Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig. Napatunayan ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Beatrice. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong umabot sa ganito. Hindi nakasagot si Sofia, ngunit ang mga luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay sapat na para iparamdam ang kanyang pasasalamat. Sa labas ng silid, nagkakagulo ang mga reporter at ilang tauhan ng pamilya Villarreal. Ngunit walang takot na lumabas si Alejandro. Hinarap niya ang lahat. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng ospital. Isang deklarasyon na yayanig sa buong alta sosyedad ng Maynila. Makinig kayong lahat, wika ni Alejandro habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat kamera. Si Sofia Santillan ay hindi nagnakaw ng kahit ano. Ang tanging ninakaw sa kanya ay ang kanyang katahimikan at karangalan ng mga taong mapangapi. Siya ang ina ng anak ko, ang aking magiging asawa, at ang babaeng pinakamamahal ko. Sino man ang magtangka pang galawin siya o saktan ang kanyang damdamin. Ako ang makakalaban ninyo at tinitiyak ko walang sino man ang makakaligtas sa puot ng isang Villarreal. Bakit ngayon lang, Alejandro? Bakit kailangang dumanas muna ako ng impyerno bago mo makita ang katotohanan? Ang boses ni Sofia ay halos pabulong na lamang, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagok na tumatama sa dibdib ni Alejandro. Sa loob ng maliit na apartment, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pirasong kandila na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Nawalan ng kuryente dahil sa malakas na bagyong humahagupit sa labas. Ang tunog ng ulan na walang tigil sa paghampas sa bubong ay tila nagpapadama ng lalong matinding kalungkutan sa gabing iyon. Nakatayo si Alejandro sa tapat ni Sofia. Ang kanyang anino ay gumagalaw sa dingding dahil sa kislap ng apoy. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ni Sofia. Isang kilos ng pagpapakumbaba na kailanman ay hindi inakalang magagawa ng isang makapangyarihang lalaking katulad niya. Hindi siya tumitingin sa mga mata ni Sofia, nakatitig lamang siya sa mga kamay ng babae na nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Hindi ko alam kung paano sisimulang humingi ng tawad, Sofia. Panimula ni Alejandro. Basag ang boses at halatang puno ng pagsisisi. Naging bulag ako. Mas pinaniwalaan ko ang pride ko kaysa sa pag-ibig mo. Noong gabing pinaalis kita, akala ko pinoprotektahan ko ang dangal ko. Pero ang totoo, ako pala mismo ang unti-unting sumisira sa sarili kong kaligayahan. Dahan-dahang inangat ni Alejandro ang kanyang paningin. Sa ilalim ng malabong liwanag, nakita niya ang mga luha ni Sofia na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luhang yon ay hindi nagawa ng galit, kundi ng pagod. Isang pagod na naipon sa loob ng 2 taon ng pakikipaglaban ng mag-isa. Ang sakit, Alejandro. Sobrang sakit. Hikbi ni Sofia. Yung mga gabing wala akong makain, yung mga gabing tinitignan ko yung mga larawan natin habang nanginginig ako sa lamig sa tondo. Tinatanong ko ang langit, bakit mo ako kinalimutan? Bakit hinayaan mong maging ganito ang buhay ko? Hindi na nakapagpigil si Alejandro. Inabot niya ang mga kamay ni Sofia at hinawakan ito ng mahigpit. Patawarin mo ako. Hayaan mong punan ko ang lahat ng pagkukulang ko. I promise, hinding-hindi ko nahahayaang may pumatak pang luha sa mga mata mo. I'll spend the rest of my life making it up to you and our child. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napatigil si Sofia. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ni Alejandro.
Isang kakaibang pakiramdam ang gumuhit sa kanyang tiyan. Alejandro, sandali! Mahinang sabi ni Sofia. Bakit? Masakit ba? May kailangan ka ba? Mataranta na tanong ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi, lumapit ka. Hila ni Sofia sa kamay ni Alejandro at dahan-dahang ipinatong ito sa bandang itaas ng kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro ang isang malakas at masiglang sipa mula sa loob. Muli itong sumipa. Tila ba kinikilala ng bata ang haplos ng kanyang ama. Ang sipa na yon ay tila isang tulay na biglang nagdugtong sa dalawang pusong matagal nang nagkawalay. Napahagulgol si Alejandro. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Sofia habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakadapo sa tiyan nito. Naramdaman niya ang init ng buhay na kanyang binaliwala, ang buhay na muntik na niyang mawala dahil sa maling akala. Nararamdaman ko siya, Sofia. Buhay siya. Narito siya. Bulong ni Alejandro sa pagitan ng kanyang mga luha. I'm sorry, baby. Daddy's here now. Hinding-hindi na kayo iiwan ni Daddy. Sa gabing iyon, sa gitna ng dilim at tunog ng nagwawalang ulan, muling nagtagpo ang dalawang kaluluwa. Ang init ng katawan ni Alejandro na nakasandal sa kanya ay nagbigay kay Sofia ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ang pag-ibig na akala niya ay naging abo na, ay tila isang mitya na muling nagniningas sa ilalim ng ulan. Ngunit habang dinadama nila ang kapayapaan sa loob ng silid, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Ang tunog ng isang malakas na busina sa labas ng apartment, kasunod ng matinding paghampas ng pinto ng isang sasakyan. Isang anino ang lumitaw sa bintana at ang liwanag ng headlight ay tumama ng diretso sa kanila. Isang matalas na sakit ang biglang naramdaman ni Sofia sa kanyang puson, mas matindi kaysa sa mga nakaraang kirot. Napasigaw siya ng mahina at napahawak sa kanyang tiyan. Alejandro, ang bata, parang ayaw na niyang maghintay. Ang takot ay muling bumalik sa mga mata ni Alejandro habang nakikita niyang namumutla si Sofia. Ang gabi ng pag-ibig ay biglang naging isang gabi ng desperasyon. Akala mo ba ay natapos na ang lahat, Sofia? Hanggat ako ang katuwang ni Alejandro, mananatili kang basura sa paningin ng mundo. Ang matinis na boses ni Beatrice ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng kanyang marahas na pagpasok sa silid. Hindi siya magapi ng bagyo. Ang kanyang galit ay mas matindi pa sa hampas ng hangin sa labas. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na coat, ngunit ang kanyang mukha ay tila isang maskarang nanginginig sa puot habang nakatingin kay Sofia na namimilipit sa sakit sa bisig ni Alejandro. Umalis ka na, Beatrice. Wala ka nang babalikan dito. Malamig na wika ni Alejandro habang mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Sofia. Ang kanyang boses ay may dalang panganib, isang uri ng banta, na tila isang hayop na nagbabantay sa kanyang pamilya. Hindi ako aalis. Hindi ako papayag na ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta lang sa babaeng ito. Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo si Sofia ni Alejandro. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Villarreal. Kapag pinili mo siya, mawawala ang lahat ng kontrata namin sa pamilya ko. Gugustuhin mo bang maging mahirap para lang sa isang babaeng nanggaling sa putikan? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Dahan-dahan niyang inalalayan si Sofia na makasandal sa sofa bago siya tumayo at hinarap si Beatrice. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Alejandro ang kanyang telepono at may pinindot na baton. Ang reputasyon? Tanong ni Alejandro. Yan ba ang pinoprotektahan mo, Beatrice? O ang sarili mong mga kasalanan? Isang video ang biglang nag-play sa screen ng malaking television sa sala na konektado sa cloud storage ng kumpanya. Doon, kitang-kita ang mukha ni Beatrice sa loob ng archive room. Malinaw ang bawat galaw niya habang binabago ang mga records ni Sofia habang tumatawa pa siya
Habang kausap ang isang lalaki sa telepono, tiyaking sa kulungan ang bagsak ni Sofia. Gusto kong mabulok siya roon kasama ang batang iyan. Ang boses ni Beatrice sa video ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw, talamak, at puno ng kasamaan. Nawala ang kulay sa mukha ni Beatrice. Ang kanyang katapangan ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Alejandro, that's not manipulated iyan. Hindi ako iyan. Huli ka na, Beatrice. Wika ni Alejandro, ang bawat salita ay parang hatol ng kamatayan. Ang lahat ng ebidensyang ito ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa labas ng building na ito, naghihintay na ang mga pulis, hindi para kay Sofia, kundi para sa iyo. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Beatrice ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang pagiging sopistikada ay napalitan ng isang histeryang katakot-takot. Nagsimula siyang sumigaw, nagwawala, at nagtatangkang saktan si Alejandro. Ngunit ang tanging nakuha niya ay ang malamig na pagbaliwala ng lalaki. Guards, ilabas niyo siya, utos ni Alejandro. At siguraduhin ninyong hinding-hindi na siya makakatapak sa anumang pag-aari ng mga Villarreal. Habang pilit na inilalabas si Beatrice, ang kanyang mga huling sigaw ay unti-unting nalunod sa tunog ng ulan. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na sumagasa sa lahat ng kanyang mga plano. Ngunit sa loob ng silid, ang tunay na krisis ay nagsisimula pa lamang. Isang matinding daing ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang puson. Ang sakit ay tila isang higanting alon na dumarating ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa dati. Alejandro, hindi ko na kaya. Bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling. Nataranta si Alejandro. Binuhat niya si Sofia, walang pakialam sa lakas ng ulan o sa panganib ng kalsada. Isinakay niya ito sa sasakyan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Habang nagmamaneho siya patungo sa ospital, nakita niya ang dugo na dahan-dahang dumadaloy sa binti ni Sofia. Isang senyales na ang buhay ng ina at anak ay nakabitin na sa isang napakanipis na sinulid. Kumapit ka, Sofia. Please, huwag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Alejandro habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang muka dahil sa ulan. Sa loob ng emergency room, ang lahat ay naging malabo para kay Sofia. Ang mga boses ng mga doktor, ang tunog ng mga kagamitang medikal, at ang mahigpit na hawak ni Alejandro ay tila nagiging malayo. Ang kanyang huling alaala, bago tuluyang mawalan ng malay, ay ang mukha ni Alejandro na puno ng takot at pag-ibig. At ang isang tanong na tila sumasakal sa kanyang hininga, mabibigyan pa ba sila ng pagkakataong itama ang lahat o huli na ang lahat para sa kanilang tatlo? Ang bawat segundo sa pasilyo ng ospital ay tila isang taon ng paghihirap para kay Alejandro. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng stretcher, ang nagmamadaling mga hakbang ng mga nurse, at ang malamig na hanging dala ng ulan mula sa labas ay naghalo-halo sa isang eksenang tila mula sa isang malupit na panaginip. Puting-puti ang mukha ni Sofia, halos hindi na makilala dahil sa tindi ng sakit at pagkawala ng dugo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nagbibigay ng init kay Alejandro, ay kasing lamig na ng yelo. Huwag kang bibitaw, Sofia. Naririto na tayo. Please, huwag mo akong iwan. Ang pagsusumamo ni Alejandro habang pilit siyang sumasabay sa takbo ng mga medical staff. Ang kanyang mga kamay ay nabahira na rin ng dugo. Ang dugo ni Sofia, ang dugo ng kanilang anak. Nang marating nila ang pintuan ng operating room, hinarangan siya ni Dr. Mateo. Ang mukha ng doktor ay puno ng tensyon at seryosong pag-aalala. Sa sandaling iyon, wala na ang kompetisyon sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang buhay ni Sofia ang nakataya. Alejandro, hanggang dito ka na lang. Kailangan naming kumilos ng mabilis, madiing sabi ni Mateo.
Mateo, iligtas mo sila. Ibibigay ko ang lahat. Kahit ang buhay ko, iligtas mo lang sila. Sigaw ni Alejandro, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Gagawa kami ng paraan. Pero kailangan mong ihanda ang sarili mo. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya. Emergency C-section ito at kailangan nating ipagdasal na kayanin ng puso niya ang stress. Ang huling salita ni Mateo bago tuluyang sumara ang mabigat na pinto ng operating room. Naiwan si Alejandro sa labas, mag-isa sa gitna ng malamig at tahimik na hallway. Napasandal siya sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang makapangyarihang Alejandro Villarreal ay humagulgol ng parang isang bata. Ang bawat luhang pumapatak ay puno ng pagsisisi. Naalala niya ang bawat sandaling pinaiyak niya si Sofia. Ang bawat gabing hinayaan niya itong magdusa. Ang lahat ng karangyaan niya ay walang silbi sa harap ng pintuang ito. Sa loob ng operating room, ang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpapatuloy. Para kay Sofia, ang mundo ay naging isang malawak na karagatan ng kadiliman. Wala siyang nararamdamang sakit, tanging isang malamig na katahimikan. Sa gitna ng kadilimang yon, narinig niya ang isang mahinang tinig, ang iyak ng isang sanggol na tila tumatawag sa kanya mula sa malayo. Anak, bulong ng kanyang diwa. Biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga monitor sa loob ng silid ay nagsimulang magpakita ng hindi magandang senyales. Ang tibok ng puso ni Sofia ay dahan-dahang bumabagal. Ang mahaba at tuwid na guhit sa monitor ay nagbadya ng isang nakakatulig na katahimikan, isang hudyat na ang kanyang puso ay sumusuko na sa laban. "We're losing her! Flatline! Clear!" Sigaw ng isang nurse. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang kakayahan. Ang bawat shock mula sa defibrillator ay tila isang pagtatangka na hilahin si Sofia pabalik mula sa kabilang buhay. Ngunit si Sofia ay tila ayaw nang bumalik. Sa kanyang paningin, nakikita niya ang isang liwanag kung saan walang sakit, walang gutom, at walang mga Villarreal na mananakit sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang paglayo, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Isang haplos na puno ng pagsusumamo, isang boses na paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. "Sofia, bumalik ka. Ang anak natin. Kailangan ka ng anak natin." Iyon ang boses ni Alejandro. At kasabay niyon, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong operating room, isang buhay na nagmula sa kanyang hirap at sakripisyo. Napatigil ang lahat. Ang mahabang guhit sa monitor ay biglang gumalaw. Dahan-dahan, mahina, ngunit naroon, isang muling pagtibok ng puso. Ang himala ng buhay ay naganap sa gitna ng bingit ng kamatayan. Sa labas, nakita ni Alejandro ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Mateo, pawisan, pagod, ngunit may bahagyang nangngiti sa kanyang mga labi. Hawak ng isang nurse ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ligtas ang bata, Alejandro, isang malusog na lalaki. Wika ni Mateo. "Si Sofia! Kumusta si Sofia?" Agad na tanong ni Alejandro. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng sagot. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanya. Ang kanyang boses ay mababa. "Nailigtas namin siya, pero nasa coma siya ngayon. Hindi namin alam kung kailan siya magigising." Ang kanyang katawan ay sumuko sa sobrang pagod at stress. Ngayon, nasa kamay na ng Diyos at sa kagustuhan niyang mabuhay ang lahat. Napatitig si Alejandro sa kanyang anak, pagkatapos ay sa pintuan kung saan naroon si Sofia. Ang tagumpay ay may kasamang matinding pait. Nakuha niya ang kanyang anak, ngunit ang babaeng mahal niya ay tila nakalutang pa rin sa pagitan ng dalawang mundo. Isang linggo na ang lumipas, pero ang tanging sagot ni Sofia sa mundo ay ang kanyang malamig na katahimikan. Ang bawat araw sa loob ng ICU
ay tila isang walang katapusang pag-uulit ng sakit at pag-asa para kay Alejandro. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling relo. Ang tanging suot niya ngayon ay ang hospital ID at ang mga bakas ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi. Ang dating makapangyarihang boses na nagpapatakbo ng isang imperyo ay naging isang mahinang bulong na lamang, tila isang pagsusumamo sa hangin na sana ay dinggin ng langit. Sa tabi ng kama ni Sofia, nakaupo si Alejandro habang maingat na karga ang kanilang anak. Ang maliit na sanggol na pinangalanan niyang Gabriel ay mahimbing na natutulog, ang maliit na kamao ay nakakuyom habang nakadapo sa dibdib ng kanyang ama, na nagpapabago sa bawat hibla ng pagkatao ni Alejandro ang makita ang inosenteng mukha ng kanyang anak sa gitna ng mga makina at tubo na nagpapanatili sa buhay ni Sofia. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang maliit na kamay ni Gabriel at ipinatong ito sa maputlang palad ni Sofia. Sofia, gising na. Tignan mo ang anak natin. Kanina pa siya naghahanap sa'yo. Kailangan ka namin, mahal ko. Hindi ko kayang palakihin siya ng mag-isa. Patawarin mo ako sa lahat ng gabi na hinayaan kitang lumaban ng walang kasama. Sa labas ng salamin ng ICU, nakatayo si Doña Rosalinda. Ang kanyang dati ay matikas na tindig ay tila gumuho na. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang matinding karma na hindi niya akalaing mararanasan niya. Nakikita niya ang kanyang anak na si Alejandro, ang lalaking pinalaki niya sa karangyaan, na ngayon ay nagmumukhang isang aliping nagsusumamo para sa buhay ng isang babaeng dati ay itinuturing niyang basura. Dahan-dahang pumasok si Doña Rosalinda sa silid. Bit-bit ang isang maliit na sapatos ng sanggol. Ang asul na gansilyo na sapatos na nakita ni Alejandro sa putikan noon. Nilabhan niya ito at inayos, isang tahimik na paraan ng paghingi ng tawad. Alejandro, hayaan mo akong tumulong sa pag-aalaga sa bata. Mahinang wika ni Doña Rosalinda, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Alejandro sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, ngunit may bahid na rin ng pagod. Ngayon mo lang ba nakita ang halaga nila, Mami? Ngayong malapit na silang mawala sa atin? Ang batang ito, hindi niya kailangan ng pera mo. Kailangan niya ng kanyang ina. Isang bagay na muntik mo nang ipagkait sa kanya. Yumuko si Doña Rosalinda at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng kanyang anak. Ang puot ay napalitan ng isang malalim na pagsisisi na tila isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Habang lumalalim ang gabi, naiwan si Alejandro na mag-isa kasama si Sofia. Nagsimulang humuni si Alejandro ng isang pamilyar na himig. Ang kanta na palaging inaawit ni Sofia noong sila ay masaya pa. Ang bawat nota ay puno ng pait at tamis. Isang paalala ng mga panahong ang mundo ay tila walang katapusan. Sana naririnig mo ako, Sofia. Mahal na mahal kita. Bulong ni Alejandro sa tenga ni Sofia, habang ang kanyang mga labi ay dumadampi sa noo ng babae. Sa sandaling iyon, ang ritmo ng monitor na nagpapakita ng bawat tibok ng puso ni Sofia ay biglang nagbago. Hindi ito ang mabilis na tunog ng panganib, kundi isang masiglang tibok na tila sumasabay sa himig ni Alejandro. Isang milagro ang dahan-dahang naganap sa ilalim ng malabong ilaw ng ECU. Ang mga daliri ni Sofia na nakapatong sa kamay ni Gabriel ay dahan-dahang gumalaw, isang maliit na kislap ng buhay, isang pagtugon sa pagmamahal ng kanyang mag-ama. Pagkatapos, isang solong luha ang dahan-dahang dumaloy mula sa nakapikit na mga mata ni Sofia at pumatak sa pisngi ng kanyang anak. Napahinto si Alejandro, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sofia! Sofia, mahal ko! Ang mga pilik mata ni Sofia ay dahan-dahang kumurap, pilit na lumalaban sa bigat ng mahabang pagtulog. At nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mukha ni Alejandro na basang-basa ng luha.
at ang init ng balat ng kanilang anak na nakadapo sa kanya. Alejandro, ang paos na bulong ni Sofia, tila isang tinig na nagmula sa kabilang mundo. Nayakap ni Alejandro ang mag-ina ng may matinding pag-iingat habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa ligaya. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang misteryosong nurse ang pumasok sa silid at nag-iwan ng isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa bago mabilis na lumabas. Nang buksan ni Alejandro ang sobre, isang lumang larawan ang nahulog. Isang larawan ni Sofia at ng isang lalaki na hindi niya kilala, ngunit may nakasulat sa likod nito na magpapabago muli sa lahat ng kanilang nalalaman. Hindi sapat ang salitang mahal kita para mabura ang 2 taon ng pag-iisa at pait. Ang boses ni Sofia, bagaman mahina at tila hininga na lamang ng hangin, ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang katawan ay payat pa rin at balot ng benda. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na ng malay at matatag na paninindigan. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Gabriel, ang maliit na anghel na naging mitya ng kanyang muling pagsilang. Nakatayo si Alejandro sa kanyang harapan. Hawak ang lumang larawan na iniwan ng misteryosong nurse. Ito ay larawan ni Sofia at ni Marco, ang kanyang pinsan na naging dahilan ng maling selos ni Alejandro. Sa likod ng larawan, may nakasulat na maikling mensahe mula sa isang dating tauhan ni Beatrice na hindi na kinaya ng konsensya ang itinatagong lihim. Si Marco ay pinsan niya. Lahat ng nakita mo ay palabas lang ni Beatrice. Sophie, alam ko na ang lahat. Alam kong wala kang kasalanan. Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang bawat araw na lumipas na, wala ka sa tabi ko, ang bawat sandaling hinayaan kitang magdusa, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Dahan-dahang inabot ni Alejandro ang kamay ni Sofia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hinablot ni Sofia, bagkus ay hinayaan niya itong dapo sa kanyang balat. Ngunit walang init na sumalubong sa lalaki. Ang pakiramdam ay tila isang pader na yari sa yelo. Napatunayan mo mang inosente ako, Alejandro. Hindi niyan mababago ang katotohanang hindi ka nagtiwala sa akin. Wika ni Sofia, habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa payapang mukha ni Gabriel. Ang pag-ibig na walang tiwala ay parang bahay na yari sa buhangin, isang ihip lang ng hangin. Guguho ito. At gumuho na tayo, Alejandro. 2 taon na ang nakalilipas. Lumapit si Doña Rosalinda sa pintuan, nakatitig sa kanyang anak, at sa babaeng dati ay itinuturing niyang kaaway. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok ng mayabang. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa gilid ng kama ni Sofia, isang eksenang hinding-hindi inakalang mangyayari sa buong kasaysayan ng mga Villarreal. Sofia, anak, patawarin mo ako. Hikbi ni Doña Rosalinda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dulo ng kumot ni Sofia. Naging bulag ako sa yaman at dangal. Inisip ko lang ang pangalan namin pero nakalimutan kong ang tunay na kayamanan ay ang pamilya. Hayaan mong bumawi ako sa inyo ni Gabriel. Ang Hacienda Villarreal ay bukas para sa inyo. Doon kayo tumira. Doon natin palalakihin ang bata. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sofia. Ito ang golden moment na nagpakita ng kanyang tunay na pagbabago. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kamay ni Doña Rosalinda, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa awa. Salamat sa alok niyo, Doña Rosalinda, mahinang sagot ni Sofia. Pero hindi ko kailangan ng palasyo para maging masaya ang anak ko. Ang kailangan ni Gabriel ay isang inang buo ang pagkatao. Isang inang hindi na kailanman yuyuko sa sinuman dahil lang sa hirap. Magpapalakas muna ako. At paglabas ko rito, pupunta kami sa probinsya. Sa maliit na bahay ni Tita Sol. Doon ko gustong simulan ang buhay namin. Nataranta si Alejandro. Sofia, hindi! Hayaan mong alagaan ko kayo. Hindi mo kailangang mag-isa muli.
Hindi ako mag-iisa, Alejandro. Kasama ko ang anak ko. Matatag na sagot ni Sofia. Ang pagpapatawad ay isang mahabang landas. Hindi ito natatapos sa isang gabi ng pag-amin. Kailangan ko munang mahanap ang sarili ko. Ang Sofia na nawala noong gabing itinaboy mo ako. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang dahan-dahang pagputol sa mga tanikalang nag-uugnay sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng tunog ng mabigat na paghinga at ang mahinang pag-ungol ng sanggol. Habang naghahanda si Sofia para sa kanyang paglipat, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pintuan. Si Dr. Mateo, bit-bit ang mga discharge papers, ngunit ang kanyang mukha ay may kakaibang seryosong tingin. Sofia, handa na ang lahat para sa pag-alis mo, wika ni Mateo. Lumingon siya kay Alejandro nang may halong hamon. Pero bago ka umalis, may isang tao sa labas na gustong makita ka. Isang taong matagal mo nang hinahanap. Kumunot ang noo ni Alejandro. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Isang lalaking may pamilyar na mga mata. Ang mga mata ni Sofia. Papa? Ang gulat na sambit ni Sofia habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak kay Gabriel. Ang muling paglitaw ng kanyang ama na akala niya ay matagal nang pumanaw ay tila isang huling twist na magpapabago sa direksyon ng kanyang kinabukasan. Si Alejandro ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang pagdating ng ama ni Sofia ay maaaring maging huling pako sa krus ng kanyang pag-asa na makuha muli ang babaeng mahal niya. Lumipas ang 3 taon at ang mga alaala ng masakit na ulan sa Maynila ay tila naging mga pahina na lamang ng isang lumang aklat na nahanap na ang huling kabanata. Sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas, kung saan ang tunog ng banayad na hampas ng alon sa pampang ay tila isang uyayi ng kapayapaan, isang maliit na batang lalaki ang masayang tumatakbo sa maputing buhangin. Papa, tingnan mo ang laki ng shell! Ang masiglang sigaw ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa kasing kulay ng langit sa dapit hapon. Mabilis siyang binuhat ni Alejandro at pinatong sa kanyang mga balikat. Wala na ang mamahaling suit ng bilyonaryo. Suot ni Alejandro ang isang simpleng puting linen shirt, ang kanyang balat ay bahagyang nangitim dahil sa madalas na paglalaro sa ilalim ng araw kasama ang kanyang anak. Sa bawat tawa ni Gabriel, makikita sa mukha ni Alejandro ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong stock market sa mundo. Mula sa malayo, nakatitig si Sofia sa kanyang mag-ama habang dahan-dahang humihigop ng tsaa sa balkonahe ng kanilang bahay bakasyunan. Katabi niya ang kanyang ama, si Don Teodoro, na matapos ang mahabang panahon ng pagtatago dahil sa maling paratang sa negosyo noon, ay muling nabawi ang kanilang dangal at ari-arian. Ang pagbabalik ng kanyang ama ang naging huling piraso ng puzzle para tuluyang mabuo muli. Ang pagkatao ni Sofia, hindi na siya ang dukhang encoder na pwedeng tapakan. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng kanilang sariling negosyo, isang babaeng may paninindigan at sariling pangalan. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at naupo sa tabi ni Sofia, habang si Gabriel ay abala sa paglalaro sa paanan ng kanyang lolo. Hinawakan ni Alejandro ang kamay ni Sofia at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang init ng pagtugon ng babae. Sofia, tignan mo sila, mahinang sabi ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat ng bagyo, dito tayo dadalhin ng tadhana? Tumingin si Sofia sa mga mata ni Alejandro. Wala na ang puot, wala na ang pait. Ang nakikita na lamang niya ay ang lalaking matiyagang naghintay. Ang lalaking hindi sumuko kahit ilang beses siyang itinulak palayo. At ang lalaking napatunayan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa at hindi lang ng salita. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilisang desisyon, Alejandro. Wika ni Sofia, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng karunungan.
Ito ay isang paglalakbay na pinili nating tahakin araw-araw. Pero ngayong tinitignan ko ang anak natin at nararamdaman ko ang kapayapaan sa puso ko, masasabi kong sulit ang lahat ng sakit. Sa kabilang dako ng hardin, dumating si Doña Rosalinda bitbit ang isang tray ng mga sariwang prutas. Ang dating matikas at mapagmataas na matanda ay naging isang malambot at mapagmahal na lola. Hindi na siya ang kontrabida ng buhay ni Sofia. Siya na ngayon ang pinakamasugid na tagapagtanggol ng kanyang manugang at apo. Kahit si Dr. Mateo, na nanatiling matalik na kaibigan ng pamilya, ay madalas bumisita, isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay marunong magparaya para sa kaligayahan ng iba. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at binabalot ng kulay kahel ang buong kalangitan, sumandal si Sofia sa balikat ni Alejandro. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at pangako. Natutunan ni Sofia na ang sugat ng nakaraan ay hindi kailangang maging hadlang sa hinaharap. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mitya ng isang mas matatag na pag-ibig. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang pag-ibig na kailanman ay hindi na matutupok. Mahal kita, Sofia, higit pa sa buhay ko, bulong ni Alejandro sa gitna ng dapit hapon. Mahal din kita, Alejandro, sa bagong simula na ito at sa lahat ng bukas na darating, sagot ni Sofia, at sa ilalim ng pagbabantay ng mga bituin na dahan-dahang lumilitaw, ang pamilya Villarreal Santillan ay tuluyan nang nakahanap ng kanilang kanlungan. Ang kwento ng Sofia at ang batang binaliwala ay nagtapos hindi lamang sa isang kasalan, kundi sa isang matibay na pundasyon ng tiwala, respeto at walang hanggang pag-asa.